Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today. Ayan. Kamusta po kayo? Napanood niyo po ba yung ating first reading, second reading, and third reading kahapon bago po kayo tumalon dito sa ating first reading of the day? Today is, Thursday? Thursday, tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa araw na ito ng Huwebes. Okay? Pili muna po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then we'll choose another 10 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, itabi muna po natin itong mga barahang hindi po natin napili, no? Okay, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin dito sa 20 cards na ating napili. For our first card, we have fatigue and exhausted. Maybe your person or ikaw din mismo ay napagod sa kanya. Pero itong person mo ay pagod sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay ngayon. Pero ikaw, unti-unti ka na rin napapagod sa person to. Or nadidrain ka na din sa sitwasyon kung saan pakiramdam mo walang patutunguhan. Parang napagod ka na din and parang na-drain ka na din sa kanya, no? At ito ay isa sa mga kinakatakot niya na pag ikaw ay na-drain na sa kanya, ay kakayanin din daw ba niya talaga, no? Sa totoo lang, ang dami niya pong unresolved issues, ang dami niya pong emotional baggage, ang dami niya po lahat dala-dala bagahe sa kanyang dibdib, sa kanyang pang-araw-araw na buhay. And technically, ang taong to talaga masasabi ko na nasa stage siya ng buhay niya na napakarami niyang pinagdadaanan, problema, at talagang financially, wala rin po itong taong ito, no? Ang dami niya po talagang panic ngayon, napapanik siya, ang dami niya pong gustong gawin na hindi niya magawa. Ang dami niya pong plano na feeling niya hindi niya makakamtan, no? Parang kinakailangan din po. Minsan po lalapitan ka talaga nito, pero please tanggihan mo na rin po siya kung talagang hihingi lang siya na palagi ng hihingi ng tulong sa iyo, kasi lalo po mo siyang tinotolerate, the more pong pabagsak ang buhay nito, or the more na tinutulungan mo siya, the more na walang mangyayari sa buhay niya. Talaga pong wala talagang responsibilidad and burden sa iyo ang taong ito, no? Mahal mo pa rin siya, sabi ko nga kahapon sa reading kahapon, mahal mo pa rin siya kahit burden na siya sa iyo, mahal mo pa rin siya kahit na isa siyang malaking dagdag sa responsibilidad mo, no? Alam mo, minsan kailangan din natin turuan yung mga tao sa paligid natin, Minsan kailangan mo ring tiisin yung tao kahit gaano mo siya kamahal, no? And error of judgment, talagang sa nakita ko, maling-mali po yung pagtingin niya sa'yo, no? Parang hindi ka rin po isang alkansya na parang kukuhanan anytime na gusto nila, tapos sila pa po yung galit, o there's anger, there's argument, parang galit pa sila, no? Pag hindi mo sila napagbigyan, parang lahat po ng ginawa mo ay wala na, no? Lahat ng kabutihan mo nawala na kasi nga parang nagagalit sila pag hindi mo sila napagbigyan. Now you have to think, ano po ba ang mo sa taong ito, no? Ano ba ang buhay or tingin sa iyo ng taong ito, o papel mo sa buhay ng taong ito, no? Sabi po, pag ito ang taong to, sa totoo lang, nawala sa buhay mo, wala ka ng pabagsak, lahat blessings ang darating sa iyo, kasi talagang tatapatin po kita, napakabigat daw ng taong ito sa buhay mo. Mini-maintain lang talaga yung, alam ko, yung pagmamahal, 'di ba? Yung ganyan yung mga nararamdaman nyo, pero napakabigat daw po ng taong itong dalhin, no? Parang, alam mo yun, parang ang tingin niya sa'yo, sinusulit ka niya dahil maganda daw ang buhay mo, komportable daw ang buhay mo, parang secure ka daw. So, parang siya ay talagang nakaasa o umasa itong taong to sa'yo noon, ano?
naging selfish na nga siya sa huling ng relasyon nyo, part ng relationship nyo, ay naging sobra na tong selfish. Parang siya na lang nang siya ang dapat. Parang hindi na, wala ka ng karapatan tumanggi, wala kang karapatan na alagaan ang sarili mo. Parang lahat siya na lang. Pero minahal mo itong taong to no? Looking ahead, mas maganda nga, sabi nga dito, mas may growth ka pa kung wala ang taong ito sa buhay mo. Pero wala nakikita ko po na mahal mo ang taong ito, no? Immature sa edad po ng karelasyon nyo ngayon, siya po ay immature pa. May kasamang rudeness. Bakit? Parang laging lahat po ibinintang sa iyo. Ikaw na may kasalanan lahat. Ikaw lahat ang merong hindi, parang lahat na lang po sa iyo ay binibintang, no? Sa totoo lamang, no? Naging materialistic na rin itong taong to o masyadong mataas ang pangarap, no? Na wala naman pong inaabot. Wala pa siyang nararating sa buhay, pero sumobra pong laki ng ulo nito at talagang yumabang po ito sa totoo lang, no? Sa ngayon po, panay po siya stress, no? Panay siya stress, burnout siya sa buhay, pero kailangan po niya kasing matuto. At ngayon po na dinadaanan niya tong lahat ng stress and burnout sa buhay niya, parang talagang destined mangyari to. Pero tiisin mo po muna siya kasi kailangan niyang matuto ng leksyon. Kailangan po lahat na matuto, hindi po pwedeng palaging gano'n na lamang, no? Kailangan po laging may support daw siya sa iyo, no? Kung hindi parang meron kayong galit factor to, no? Parang kung hindi mapapagbigyan parang kinawawang bata ang labas niya, no? Pero somehow sana po ay matutunan mo rin kung paano tumanggi, no? Parang natatakot ka na pag hindi mo binintang, tuluyan kayo maghiwalay, magkaroon kayo ng problema, maghanap sa iba, pero at the end of the day, is it really worth it? No? Talagang kailangan mo pong magising din sa katotohanan, no? Parang kailangan mo magising sa katotohanan, no? Na hindi ka po, na hindi ka po solusyonan ng problema. Financial security, parang ang tingin po sa iyo, oo, may pagmamahal siya sa iyo, pero more on lamang yung security, financial security. Andun yung pagmamahal niya sa iyo, andun yung hindi ka niya iiwanan. Or for some of you, iniiwanan, kasi baka for some of you, merong nakitang ibang mas, alam mo yun, mas higit, no? At yun yung nakakasama ng loob lalo, no? Pero ang taong pong ito ngayon, nakakapag-isip-isip siya na kahit papano itong taong to ngayon ay nag-iisip, no, na parang tama pa ba yung mga nagawa niya sa iyo. Somehow may konsensya pa rin naman po ito, no? Pero minsan kahit po nakukonsensya siya, parang feeling niya wala siyang choice kasi kailangan niya gawin itong mga bagay na to sa buhay niya. Marami pa po siyang ambisyon and gustong mangyari sa buhay niya. Ambition, desire, no? Pero sa totoo lang po, mahirap po para sa kanya talaga ang gawin ang mga bagay na ito sa ngayon, ano? Hindi niya po alam kung ano ang kanyang gagawin. Hirap po siya, sinasabi ko po sa iyo, ma-pride pa itong taong to. Ayaw niyang itigil kung ano man ang mga dapat itigil, mga kasalanan niyang nagawa. Ayaw niya po. Why? Because pakiramdam niya po is hindi pa siya successful, no? Marami, hindi po siya matahimik, bored na, madali po itong mabored sa buhay. Kailangan lagi po siyang may ginagawa, no? Though disconnected naman po siya ngayon sa mga ibang tao sa buhay niya. Parang nga sabi ko nga sa iyo, kung ano talagang yung taong to talagang hindi tatantanan talaga, no? Talagang hahanap at mahahanap siya, masunod lamang ang gusto niya kahit na mahirap. Ayan, no? Parang naiisip ka po niya, no? Lalo na pagka meron siyang kailangan, no? Doon kanya dati naisip, doon kanya talaga laging sweet, malambing to pag may kailangan, pero pag wala, aray, no? May konsensya factor din naman po siya. Ayan, no? Lalo na po yung pagbagsak, babagsak po talaga siya, babagsak po talaga siya, no? At talagang sa pagbagsak na yan, kung some of you, kayo pa din, ako baka may magpagdamay na mangyari sa iyo. But for some of you na wala na, isa tong malaking blessing sa buhay mo na hindi ka nakasama sa pagbagsak niya, no?
naging greedy kasi siya, no? Naging greedy siya at hindi niya alam kung ano po ang mangyayari sa kanya sa totoo lamang, no? Ang dami niya pong mga strategy, tactics na ginagawa para po ma-manipulate or minanipulate ka po na to para po mabigay yung mga gusto niya. This is a false success. Living beyond means maraming pangakong napako, no? Yan po yung mga hindi natin matanggap, yung mga pangakong napako, no? Minsan napakasarap lang magsalita pero sa totoo lang hindi naman po at napapako, no? Lahat talaga. Marami pong conflicts at parang lagi na lang kayong may pag-aaway. Ganon din po sa kung sino man ang makakausap nito ngayon, katransaksyon nito ngayon. Marami po siyang gulo sa paligid niya. At talagang ito pong taong to ay kailangan din niyang daanan ang mga lessons na pagdadaanan o ibibigay sa kanya dahil marami po siyang kailangang matutunan pa sa mga susunod na araw. Yan po ang inyong first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko naman po ang inyong mga feelings right at this very moment, ano? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Lady Lee Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontact. That is my only official and legit FB and Messenger account. Ingat lang din po kayo sa fake account ng Lady Elena na kung saan siya po ay nang i-scam ng tao. So maraming nagbe-message po sa atin pag alam niyo po hindi ako always demand for my voice. Okay? So maraming salamat po sa inyo.